So dito gagamit tayo ng function with numbers. So gagamit tayo ng user input at saka ng simple calculations. Yun yung addition natin. So first, since we're going to create yung function natin, we will be needing yung int natin. So this time, hindi siya void, pero int or integer yung gagamitin natin. And after nun, pag kasi nagke-create ka ng functions, after ng data type mo, ilalagay mo yung pangalan ng function mo. Usually, ang pinapangalan natin sa mga function is kung ano yung nagiging trabaho niya. Let's say for example, ang trabaho ng function na ike-create ko is to add. So ang gagawin ko, ang ipapangalan ko sa function ay add. And then ang function ay meron po siyang opening and closing parenthesis. And sa loob ng opening and closing parenthesis na yan, diyan natin ilalagay yung mismong parameter natin or yung magiging variable na gagamitin natin for this function. Now, ang gagawin natin dito is number one, meron tayong variable for int a. So, gagamitin natin yung a later on. And then, meron tayong variable na b. So, ibig sabihin, ang hihintayin na value ng function natin ay dalawa. Yun yung a and b. And after nun, ang gagawin natin is, mapapansin nyo, int yung gamit natin dito. Kasi we will be returning yung value natin later on. So, ang gagawin natin, we will set yung return and then ang gagawin natin a plus b. So, meaning, kapag naka-receive ng numbers yung dalawang variable na to, ang gagawin ng function na add is ire-return niya yung magiging computation ng dalawang variable na yun or dalawang value na yun. So, para maka-receive ng value yung function na ito, ang gagawin natin, magse-set tayo ng variable natin dito sa mismong main function. So, maglalagay tayo ng integer dito at ise-set natin si x and y na variable and then semicolon. So, isipin nyo na lang na yung x natin, this will be yung a, ang y natin, this will be yung b natin. So, they represent yung sa functions natin, function. Now, after nun, ang gagawin natin is magse-set tayo ng printf dito. So, for printing, then after nun, ise-set natin na enter two numbers. So, since x and y yung variable natin, so kakailanganin natin yung two numbers na yan. Then, set natin yung scanf natin for receiving user input. Since dalawang number yung i-receive natin, so dalawang %d yung gagamitin natin dito. Then, after nun, ang next na gagawin natin is we will call out with reference yung dalawang variable na x at saka yung ating y. Then, i-close lang natin sila with opening or hindi. Ganyan lang sila. Then, after nun, semicolon natin siya. Then, ang next na gagawin natin is magse-set tayo ng variable na result. So, this will be yung sa addition natin. So, equal lang natin siya and tatawagin natin yung pangalan ng function natin na add and then ilalagay lang natin siya dito. And then, after nun, opening and closing parenthesis tayo. Then, call out nyo si x and y. So again, yung add natin na function, ang talagang parameter nila ay si a and b. Pero pagdating mo sa main function, yung a and b na yon, it will be represented by x and y. So kapag tinawag nyo si add na function dito, which is eto siya, ang call out natin ay si x and y. Bakit? Si x ang magre-receive and y yung magre-receive sa dalawang number. Let's say for example, 5 and 6 ang nilagay ng user natin. So, ang mangyayari, yung 5, papasok siya dito, yung 6, papasok siya dito. So, meaning, kapag tinawag mo siya sa mismong function mo, ang ire-return nila ay 5 and 6. So, ang mangyayari, etong A natin dito, makaka-receive siya ng 5 and makaka-receive siya ng 6. So, dito, i-add ngayon yung 5 and 6 na yon. So, dyan nagagana yung function natin. Then,
After nun, semicolon lang natin siya. So, dito ipi-print na lang natin yung sum natin. Sum is, then yung percent %d natin. Then after nun, comma, and then reference natin or yung variable na lang natin na result and semicolon. So, after nito, run natin yung program. So, after natin siya ma-run, mag-a-ask yung user natin ngayon to enter two numbers, let's say 5 and 6. So, ang sum natin nun ay 11 kasi 5 plus 6 ay 11 po siya.